sambahin ang Panginoong bunihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Kanain ako niya't ihirang kawang iingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong bunihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Kung mamuhay tayo ayon sa pamantayan ng mundong ito, mananatili lamang tayong naghahanap ng kaginhawaan at umiiwas sa anumang magdudulot sa atin ng sakit o kahirapan. Subalit, sino mang sumusunod kay Jesus ay dumadaan sa misteryo ng pagpapakasakit ng kamatayan. Sa banal na Eucharistia, hingin natin sa Panginoon na patatagin tayo sa pananampalataya upang ganap natin siyang masundan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang ating kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mo sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong inihahandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong inikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa sa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon sila nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karasan at pagkasira, pinagtatawanan nila ako. Inuuyam sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at hindi nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita. Apoy na nakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilan ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong santuaryo sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas sa pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupuri, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwin ay ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nangahawak. Pagkat ako'y kung hawak mo, kaligtasay natitiyak.
Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo't ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumairing, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong niyaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat.
Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Mapalad tayo ngayon kahit umulan, malakas ang ulan, pero andito tayo ngayon nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ng Diyos. Ang sino mang sumunod sa akin ay limutin niya ang kanyang sarili at take up your cross and follow me. No? Magtatanong po ko sa inyo, ilang beses na po nating narinig ang katagang ito sa ating ebanghelyo sa isang taon, no? Ilang beses na nating narinig ito. Kung gusto ninyong sumunod sa akin, kung gusto ninyong sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, take up your cross and follow me. Di ba kapag sinasabi nating cross, may mga nagsasabi sa akin, alam mo, Father, maraming mga cross sa buhay ko. Isa na dito, siya ang cross o sila ang cross ng buhay ko. Kapag sinasabi natin yung mga katagang yan, no, na-associate natin na ang cross, kapag sinasabi nating marami tayong mga cross sa buhay natin, ito'y mga suliranin sa buhay natin. Ito'y mga problema sa buhay natin. Ito'y mga hamon sa buhay natin. Kaya nga naniniwala ako na nandito kayo ngayon sa simbahan na kahit na umulan, malakas ang umulan, kasi alam ko marami kayong mga krus sa buhay na dinadala ninyo. At naniniwala ako na pagkatapos ng misang ito, at naniniwala din kayo na sana pagaanin ng Poong Nazareno ang mga bitbit na krus sa buhay ko. Diba? Yun yung pagtingin natin sa krus. Ang krus ay mabigat. Ang krus, kapag sinasabi natin krus ng buhay natin, ito yung mga suliranin sa buhay natin. Matanong ko po kayo, anong klaseng krus ang bitbit nyo ngayon? Mabigat o sobrang bigat? Magaan o sobrang magaan? Marahil, hindi man gaanong kabigatan, pero mabigat ito. O di kaya iilan sa inyo, sobrang mabigat. Kaya ulitin ko, kagaya ko, niniwala ako na pagkatapos ng misang ito, marahil pagagaanin ng Diyos ang mga suliranin na nararamdaman mo ngayon. But in particular, yung mga krus na nararamdaman mo ngayon sa buhay. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, yun yung panganyaya. If you want to follow me, take up your cross and follow me. Pero alam niyo po ba, may dalawang klaseng cross sa buhay natin. At itong isang cross, ayaw ni Jesus na dalhin natin ito kapag tayo ay sumunod sa kanila. Given na po sa buhay natin, kapag sinasabi nating cross, mabigat ang cross. Pero may mga krus sa buhay natin na hindi naman natin pwedeng dalhin. At yun yung mga krus na pampabigat. Diba? Mabigat na krus at pampabigat na krus. But God is telling you now, ayoko ng itong mga pampabigat na krus. Mabigat na nga yung krus, pinapababigat mo pa na pwede mo namang i-let go yan. Ano po ba yung mga pampabigat na krus sa buhay natin? If you are an unfaithful wife, an unfaithful husband, di ba, krus din sa buhay natin na magkaroon tayo ng extra na wife at extra na husband. Mabigat na nga yung suliranin sa pamilya, nagdadagdag ka pa ng krus sa buhay mo. Pero ayaw ng Panginoon na ganyan. Kaya gusto ng Diyos, bitawan mo yan para makapamuhay ka ng makaayos, mabitbit mo ng malwalhati at maligaya itong krus na gusto kong ipabitbit sa iyo at sumunod ka sa akin. Amen? Diba? Ayaw ng ating Panginoon na ang buhay mo, no? Sabi pa nga niya, krus na nga yung asawa mo, magdadagdag ka pa ba ng pampabigat na krus? Diba? I-let go mo yan. At itong asawa mo ngayon, mag-focus ka na lang diyan. At yan yung krus na gustong ipabitbit sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. If you are unforgiving, di ba?
Sa buhay natin, kapag hindi tayo marunong magpatawad, bago siguro kayo pumasok dito sa simbahan, marami kayong kaalitan. Bago siguro kayo pumasok dito sa simbahan, baka meron kayong mga nakaaway. O baka bago kayo pumasok dito sa simbahan, baka may humingi ng tawad sa iyo. Pero because of your pride, hindi mo siya pinatawad. Di ba? Krus din yan sa buhay natin. Kung meron tayong hindi napatawad na humingi ng tawad sa atin, kapag meron tayong kagalit, kapag meron tayong kinaiinisan, dagdag krus din yan sa buhay natin. At yan ay ang pampabigat na krus sa buhay natin. Pwede naman nating i-let go. Paano? Patawarin natin yung nagkasala sa atin. Patawarin natin yung humingi ng tawad sa atin. Tsak, mamayang gabi, makakatulog ka ng mapayapa, makakain ka ng mabuti, makakagalaw ka ng mabuti. Di ba kapag may kaaway ka, may kainisan ka sa bahay o di kaya sa trabaho, wala kang gana. Wala kang ganang magtrabaho, wala kang ganang gumalaw sa buhay. Sa madaling salita, hindi ka mapayapa. No? Kaya nga, minsan masarap tanungin ang isang tanong, kailan yung huling natulog ka na mapayapa? Isa lang po yung problema diyan. Yung mga pampabigat na krus sa buhay natin, na hindi ka marunong magpatawad, pagkatapos ng misang ito, gusto mong gumaan yung krus? Gusto mong mabawasan ang krus mo? Hanapin mo yung nagkasala sa iyo o yung taong humingi ng tawad sa iyo at patatawarin mo siya. Amen? Di ba? Yan, marami pang mga krus sa buhay natin na pampabigat. No? Yung mga bad lifestyle natin, yung mga masasamang ugali natin, ayaw ni Jesus. Kasi hindi naman yan ang totoong krus na gusto niyang ipadala sa atin. Ang totoong krus na gusto niyang ipadala sa atin, yung mabigat, pero masaya tayong bitbitin ang krus na ito. Sapagkat alam natin, ang krus na ito ay hindi mabigat man to dalhin, pero maligaya tayo sapagkat habang binibitbit ko ang krus na ito ay nagdadala sa akin kay Kristo at sa kabanalan. Amen? Alam ko, mabigat ang krus na magsakripisyo sa pamilya. Pero bakit hanggang ngayon, nagsasakripisyo ka pa rin sa pamilya? Mabigat man ito, pero ang resulta naman nito ay maganda at patungo sa kabanalan at patungo sa ating Panginoong Hesukristo. My dear brothers and sisters, God is telling you now, yes, I want you to take up your cross and to follow me. But there are crosses in life, in your life, na gusto kong i-let go mo, ibitawan mo. I-let go mo muna yan, bitawan mo muna yan, at sumunod ka sa akin. Kasi bibigyan kita ng krus na mabigat man ito, pero masaya itong dalhin sapagkat patungo ito sa kabanalan at patungo ito sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, alam mo na kung ano sa buhay mo siguro, paglabas mo dito sa simbahan, ano yung krus na mabigat at ano yung krus na pampabigat sa buhay mo. I-let go mo yung pampabigat na krus. Pagpatuloy natin ang ating banal na misa. Ngayon ay ating ipahayag ang ating pananampalataya. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan natin ang malwalatiang kaharian sa langit. Buong pananalig nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ay maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya, at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga binyagang Kristiyano, turuan mo kaming mamuhay ng payak at pagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at tagapangalaga ng buong sannilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, tinanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa hiwaga ng krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. At tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y rawngan ng aming hawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo na tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami ay tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nang ikaw ay aming suwahin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa, at ni Jose na aming Arsobispo,
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga bigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sikat ng umaga,
Buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bugaw, gayon ang Panginoon kung Jesus ng aking buhay. Saan man ako bumalik, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong dinigiliw at siyang itatapat sa puso. Ng kaibigan, uyahin ang ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw na may takot, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kung Jesus ng aking buhay. Saan man ako bumalik, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong dinigiliw at siyang itatapat sa puso. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na September 7, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan